The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suanusug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanunood sa Banateros dito lang sa SMNI. Ako po si Coach Oli. At ako naman po si Jay Guevara. At ako naman po si Master Judea. At ako naman po si Boss Dada. And of course mga kapatid, tayo po ay nagbabalik kasama ang pinakamalupit na pinakabagong membro ng Banateros, Banateras, Doc Lorraine Baloy. Good morning. Thank you, Master Judea. Walang tulog, What a compliment. Good morning, mga kababayan. Meron tayong breaking news. Alright, good morning mga kababayan. Alas 2 ng madaling araw pero buhay na buhay pa rin ang Banateros. Dito lang yan sa Davao. Dahil tayo po ay patuloy na nagbabantay dahil meron po tayo paulit-ulit or mga fresh na intel, mga balita na natatanggap. Dahil po, ngayon nga ay nagkakaroon na po ng pressure ang ating mga kapulisan para hulihin si Pastor Apollo C. Kibuloy sa tulong mismo ng US government, mga kababayan, na hindi natin malaman kung bakit nanghihimasok itong lintik na US na ito dito sa ating bansang Pilipinas. At di umano, ha? Di umano. Di umano. Nagkakubrahan na daw ng kalahati. Kaya nagkukumahog at meron pang kompetisyon. Between competition within the PNP. At nag-uunahan dito sa nag-uunahan sila sa pagkuha rito kay Pastor Apollo Kibuloy. Obsession talaga ito. Obsession. So, para maliwanagan yung ating mga kababayan, explain po natin mga kababayan. So, ito pressured ng US. Pinipressure po ng USD umano, itong si BBM, si Marbil, si Abalos, Tory Marantan, dahil di umano nakuha na po nila ang kalahating pera from US government. So, matatandaan na sinabi ni Pastor Apollo C. Kibuloy na merong patong sa ulo niya na $2 million na bounty from US Embassy. And now, mga kababayan, napag-alaman po natin na di umano ay nakuha na po nila yung kalahati po nito. Kaya nagkakaroon ng pressure dahil alam naman natin na ilang buwan na lang po ay magkakaroon na ng election dyan sa US at matunog na mananalo nga itong kalaban ng kasalukuyang administrasyon dyan sa US na walang iba kundi si Donald Trump. You know? At di umano ay nasa likod po talaga ang United States of America. Dito sa mga nangyayari ngayon, sa katunayan, nagpahiram pa yata sila, o hindi ko alam kung nagpahiram or nagbigay pa yata sila ng mga gadgets sa ating mga kapulisan na sobrang advanced, yung parang body heat. Nakikita nila, tumatagos sa dingding yung kanilang mga Kaya kung makikita ninyo sa kabilang bakod, sa kabilang yung opposite side ng KOJC, yung mga dingding dyan may mga butas. Kasi talagang inaano nila yung mga thermal scanners na yan, mga talagang nakikita mo parang x-ray yan yung makikita natin sa pelikula lang yan. Kaya yung sa airport na scanner na makikita yung movement ng tao, makikita kung ilan yung tao nasa room. Sobrang high-tech niyan. And all that. Wala tayo niyan. Yung ginamit kay Bin Laden, ganon, to be exact, mga kababayan. At hindi lang po yan, hindi lang po nila natitrace yung mga katawan ng tao na nasa loob ng isang establishment, katulad ng mga kwarto.
pati po yung audio po nakukuha po nila ng kahit medyo malayo, a few kilometers away from them, maririnig po nila kung anong pinag-uusapan at nakakuha po sila ng matinding impormasyon. Diba, So, sabi ko sa iyo nung nakaraan, nakasakay tayo dun sa sasakyan na SMNI, kinuwento sa atin, na meron silang nakitang isang nakaparadang sasakyan sa isang madilim na lugar, lagpas pa ng mga 1 kilometro or more away dito sa Kingdom compound, na naka-heavily tinted, tas may malaki siyang antena sa hood ng kanyang sasakyan. Napansin nila na laging nandoon yun. So pag nadadaanan nila, lagi nilang nakikita yon. So one time, binulaga nila, bigla nilang binabaan at tinakbuhan papunta roon sa kinapaparking sasakyan yun, heavily tinted. Walang sabi-sabi na pagbaba ng SMNI, bukas ng camera at ng ilaw, umandar yung sasakyan na yun. So sa madaling salita, may tinatago. May ginagawa yun. Kakabulastugan. High-tech to high-tech na mga gamit. Eto lang mga kababayan, kung nakakapanood po kayo ng mga pelikula ng ibang bansa, especially ng US, no? Katulad dito sa kila Paul Walker, di ba? Mga ganon. Yung may van sila na ayan is loaded with equipment, mga kababayan, na doon po nila tinitrace at doon nila minomonitor ang mga movement ng mga subjects nila. Totoo pong nangyayari yun sa totoong buhay. Yung nakikita natin sa pelikula. Although dito sa atin wala doon, pero katulad nga po ng sinabi natin kanina na di umano ito na mga PNP natin ay provided with these high-tech equipments ng US government para talagang mahuli si Pastor Apollo Kibuloy dahil sila nga po ay pressure na with a few months time na binibigyan siguro sila ng pagkakataon na para mahuli si Pastor Apollo Kibuloy, then meron na po daw di umano bayaran na nangyari daw po dito. Doc Lorraine. Yeah, so maliwanag, no? Posible ito na nangyari. Hindi ito pwedeng mangyari nang hindi ito lingid sa kaalaman ni Bongbong Marcos, no? Kasama siya dito. At yung sinabi ni Coach, ni Dada at saka ni Master, no, na marami na silang batas na nilabag noon, yung spying, yung wiretapping, lahat yan, no? At saka yung pagpasok nila dito sa maliwanag na talagang isinuko na ni Bongbong Marcos ang soberenya ng Pilipinas, itong tuta na kano na ito, na presidenteng ito, wala nang soberenya ang Pilipinas. Tuta na talaga siya ng kano, sunod-sunuran, and willing siya na magdanak ang dugo dito ngayong gabi, pati itong mga pulis niya, no, para saan? Meron ba tayong kaaway na dayuhan dito na mamamatay ang Pilipino at magdadanak ng dugo? Hindi, wala. Tungkol sa pera ito. Yan ang napaka-immoral, a moral degenerate of a president. He made all of this possible. Kasama dyan sila Abalos, yung sekretary niya. Lahat yan. So, ito yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Alam mo, ginagawa ito, Ma'am Lorraine, ng US para hulihin ng mga terorista. Pero hindi ko alam bakit ito ginagawa kay Pastor Kibuloy. Isipin mo, isang tao. At higit sa lahat, wala silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Bakit parang tayo nagiging tuta? At kung ito ay magkakatuluyan, ito po ay lantarang illegal. Hindi po ito dapat ginagawa dito sa atin. Meron tayong soberanya. Hindi tayo subject sa US. Kaya ito ay tama si Ma'am Lorraine kung mananahimik ditong patuloy si President Marcos, ito'y nangangahulugang totoo. So, kailangan na siyang kumilos dito sa lalong madaling panahon dahil bago magkaroon ito at ito'y posible maging madugo. At mga involved dito yung mga matataas na opisyal at gaya nga ng sabi ng aking mga kasama, ito'y nagiging competition. Ano ito? Parang video game? So, sa halagang pera at posisyon. Yan po ang ating pumapasok na intel, Ma'am Lorraine. Pero yung issue ulit dito, yung kakayanan niya na mamuno, nakikita natin hindi niya kayang mamuno, no? Yung ginawa niya sa Pilipinas, malagim. Malagim yung ginagawa niya na ngayon na before this, nakita natin yung karahasan ng PNP na may dalawang
indigenous peoples na namatay, yung unang raid na may 2 batalyon, etc. Ito ngayon, meron na naman silang 1,500. Yun yung intel na dumating sa amin na mga heavily armed at magtatapon sila dito ng tear gas. Hindi lang yon, meron silang mga barel. So, hindi malayo na papatay sila para sa pera. Sa apat na site? Oo, apat na sites ng KOJC, parehong-pareho. So, ang question dito, yung pamumuno, yung fitness to lead, yung kakayanan na mamuno ni Bongbong Marcos na sinasabi nila ay drugista. No? So, wala siya sa kanyang sarili ngayon. At ang isang drugista, hindi siya pwedeng mamuno. Most likely, hindi niya alam ito. Pinaiikutan siya or alam niya pero wala siyang pakialam. Ganyan ang drugista. No? At ayan nga, meron yung tungkol naman dyan sa yung pagpapahiram ng mga gadgets. Nagkataon na ang SMNI ang KOJC ay may SMNI. At laging nakahanda yung mga CCTVs, videos, and yung mga cameras ng SMNI. Noong mga nakaraang buwan, alam naman natin na may mga militar galing sa ibang bansa na nandito na ngayon sa Davao. Sila din yung mga nagpapalipad ng mga drones and stuff. So, pwede sanang silang gagamit nitong mga kagamitan na to para dito sa operations na ito. Kaya lang, hindi nila yun magagawa kasi nga, handa ang KOJC at ang SMNI na protektahan itong kanilang property. Kaya siguro yun din yung reason kaya pinagagamit na ito sa mga otoridad natin ngayon. At di umano merong kompetisyon. Competition between yung RD11 director tsaka yung ng Davao. Tsaka yung hepe ng Davao Police. At ang nakakalungkot dito, mga babayan, kung bakit may nare-receive tayo information regarding dito sa mga tear gas para mapasok itong Kingdom of Jesus Christ na animoy parang mga kriminal ang nasa loob. Na alam naman natin, puro mga madasalin po ang tao dito at ilang beses na rin po ito napasok ng NBI at wala po silang makita. Pero di natin maintindihan kung bakit paulit-ulit nilang ipinagpipilitan na nandito si Pastor Apollo Kibuloy sa loob. Sino ba naman ang OGAG na paulit-ulit nang pinapasok ang bahay mo, mag-i-stay ka pa dyan na ikaw yung subject? Hindi ho ba? Mahina. Talagang parang utak ng mga bangag itong mga ito. Mahina talaga ang kalidad ng pag-iisip. Pero yung sinabi ni Dada, no, yung recently na sinabi niya ngayon lang, no, nakakatakot yun. Kasi yung Pro-11, si General Nick Torres, at saka yung dito sa Davao City, si Marantan, nagko-competition sila. No, these are men with very powerful positions na may mga at their disposals weapons na pwedeng pumatay ng Pilipino, and they are willing to do that for money. Katulad ng Pangulo na pinagsisilbihan nila, these people are moral degenerates, very dangerous people. No? So yan yung nangyayari ngayon under the weak leadership ni Bongbong Marcos na itong mga ito, no, nag-serve sila, nagsumpayan yung mga yan na poprotektahan ang ating bansa. Pero sila yung pinili at naintindihan ko na kung bakit sila pinili nila Martin Romualdez, nila Abalos, nila Marcos, no? Dahil mahina talaga, sunod-sunuran at ganid sa pera itong mga ito at sa kapangyarihan kasi most likely in the mix is a promise of a position pag nahuli nila si Pastor. Kahit ipag-combine ninyo yung mga utak ninyo, kahit siguro 1/4 ng IQ ni Pastor hindi ninyo maaabot. Napakatalinong tao nun. Hindi sila kasing pulpul ninyo, no? Ang pupulpul ninyo. Dahil lang sa PNP chief. Yeah. Ilang beses na kayo pumunta dito, hindi nyo kaya. Ang sabi sa akin, no, ni General Philmar Escobar na ikinahihiya niya kayo. Failure of intelligence. Ibig sabihin, tsumachamba kayo. At saka mahina talaga kayo na hindi ninyo mahabol-habol si Pastor. Alam nyo kung bakit? Kasi napakatalinong tao niya at kayo hindi, mga kamote kayo. No?
At hindi lang ito pera, no? Hindi lang po pera pinag-uusapan. Pinag-uusapan din daw po dito di umano ay ang posisyon para magiging PNP chief. Kaya grabe naman. Dahil lang doon, di ba? Ngayon pa nga lang, dapat thankful na po kayo kung anong mga posisyon meron kayo dahil kahit papaano nakikilala po kayo sa larangan ng inyong pinasukan. Pero pwede bang sumingit dyan? Kasi nakaririmarim na trait yan ng Marcos administration na ang tingin sa pwesto ay forma at yung kayamanan, lisensya para magnakaw sa Pilipino at kung ano, gahasain ang Pilipino. Ganyan ang tingin nitong Marcos na ito. At hindi tayo nagugulat na yung kanyang mga galamay ay gayon din, lahat sila. Kaya katulad niya lasing sa kapangyarihan, imbes na, ano ba yung pwesto na yan? Yan kami, ni PRRD. Ang pwesto na yan para magsilbi sa Pilipino. At yung hawak mong kapangyarihan, hindi yan para sa'yo, kundi para sa mga taong walang kapangyarihan. Para gawin mo sila empowered. Itong mga ito, kabababaw. No? So ito, dugtungan natin, Doc Lorraine. Kasumpa-sumpa. Opo, So, ito po, nakakagali talaga. Yes. I understand, Doc Lorraine. Pero, ito, totoo po ito mga kababayan, itong tinatawag na extraordinary rendition. Yung sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, I remember the very last time na siya ay nakapagsalita, ito po yung kanyang dinidiscuss, yung extraordinary rendition. Totoo daw, di umano po ito, at ito po talaga ang balak sa kanya. Yung, ang nakakalungkot lang po dito, no, dahil yung mga leader natin dito sa Pilipinas ay naaatim nilang ipagkanulo ang kanilang mga kababayan, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, sa larangan ng pera, posisyon at kapangyarihan, willing sila na magsikripisyo ng buhay, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, at ibibigay na pabuya sa US. Pero at the same time, Master, mga kababayan, nagpapasalamat din tayo kasi nalaman ko na yung may mga graduates ng PNPA na mga generals na kinundena itong si Torre. Maraming salamat, sir, sa boses ninyo. Kayo ang totoong mga lingkod ng bayan at kayo ay bakit kumakapit pa kami na may pag-asa pa ang Pilipinas, na ipinaglalaban ninyo at pinagtotohanan ninyo ang isinumpa ninyo sa ating watawat. Alam mo, gusto nila ng posisyon at kanina nga nagtatanungan kami ni Ma'am Lorraine, sabi, hanggang ngayon naniniwala pa ba kayo? Naniniwala pa sila na dito si Pastor Kibuloy dahil yan nga narinig natin na second wave. Talagang hahalungkatin yung 4 na lugar sabay-sabay ulit. So ibig sabihin naniniwala sila. Kung ikaw ay naghahangad na mas mataas na posisyon, dapat nga mas mataas ang iyong intelligence. Saan napupunta? Puro gamit ang natatanggap ninyo pero parang dagdagan naman natin yung ating paggamit ng utak. Jay. Alam nyo, nung una, nagdadalawang isip pa tayo nung about sa Amerikano na unti-unti na tayo sinasako. Pero ngayon, obvious na no? Yeah. Na nagpapa-under na ho ang administrasyong Marcos sa mga Amerikano. Dahil lahat ho ng gulo na nangyayari ngayon sa Pilipinas ay involved po ang Amerika. Yeah. Yung ICC, involved ang Amerika. At dito naman sa KOJC, involved pa rin ang Amerika. So, sa madaling salita, talagang parang nagkakatotoo na po yung mga sinasabi ng mga eksperto na baka ito na nga yung dahilan para or daan para makuha ng administrasyong Marcos yung yaman nila na nakatago sa ibang bansa. At pati yung mga EDCA sites, kapalit yan ng mga EDCA sites natin. And ano ba yung extraordinary rendition? Ay papaliwanag natin na paulit-ulit yung extraordinary rendition na yan. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay una pong kinasuhan ng mga kalokohang kaso sa Amerika para po ang kanyang simbahang Kingdom of Jesus Christ ay hindi mag-prosper doon dahil napakabilis po ng paglaki ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. At alam naman po natin na ang mga Amerikano racist yan. O ayaw nila na may ibang lahi ang magdo-dominate sa kanilang
lugar o sa kanilang bansa. At saka sa buong bansa, sa buong mundo. Gusto nila yung sila lang talaga. Sila lang ang bida. No? So makikita ninyo si Pastor Apollo Kibuloy, dumarating siya, may sarili siyang eroplano, may mga chopper siya. So sampal talaga sa mukha nila yon, yung mga ano na yon, yung mga kung ano yung power na meron si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ginawan siya ng mga kaso diyan. And alam po natin yung nangyari dito sa Kingdom of Jesus Christ na sila po ay napasok sa kanilang, meron po silang nakuhang tao dito sa kanilang grupo na pinagkatiwalaan nila, pero ninakawan sila at in-exile yon sa Amerika or nag-exile sa Amerika kapalit noong mga information about KOJC, at yun yung mga ginamit nila para magsampa ng kaso sa Amerika. So FBI nagsampa ng kaso sa kanila, napakadaming kaso. Ang problema, hindi nila kayang patunayan sa korte na may kasalanan si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ang pinakaparaan is kung magkokorte sila sa Amerika, matatalo at matatalo sila, kasi lahat ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika ay antay na ng antay kung kailan ng hearing. Hindi i-move kasi nga alam nila na mapapahiya sila. Sabi nga ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, we cannot wait for our day in court kasi dudurugin namin yung mga ano nila, yung kanilang mga testigo, dahil kasinungalingan lahat ng ano nila eh. Lahat tapos nung hindi na pwedeng iurong. Itong November na yung hindi na nila, ito na yung pinakakailangan nilang humarap sa korte. Si Pastor pupunta doon at wawasakin yun ng mga legal team ni Pastor kasi mga sinungaling itong US na gobyerno, US Military Industrial Complex. At ang US is the #1 terrorist country in the whole world. #1 terrorist. Lahat ng bansang hinawakan yan. Afghanistan, Syria, Ukraine, lahat yan na irreversibly destroyed, hindi na bumalik, no? So, at alam ni Bongbong Marcos yan, nung siya'y tumakbo for president, sinabi niya yun, pag hindi siya kakampi kahit na kanino, kasi pag bumahing ang elepante, yung ibang, the Philippines daw will be wiped off the map of the world. So, alam niya yan, of the face of the earth. Alam niya yan, pero tumuloy pa rin siya. At bakit? Kasi itong president na to, immoral to. In love ito sa pera. Hindi siya pumunta dyan sa pagkapangulo para magsilbi sa atin, kung hindi para magkamkam ng pera at para makuha niya yung mga ninakaw na pera ng mga Marcos, ng mga pamilyang magnanakaw na yan sa Pilipino. Yan yung kung bakit siya umupo dyan, at para tumagal na naman sila sa pagkapangulo. Hindi ito magiging posible sa isang president na katulad ni President Rodrigo Roa Duterte or even other presidents. Kasi hindi naman mga durugista yung mga ibang presidente at may totoong pagmamahal ng bayan. Hindi katulad ng nakaupo ngayon. Malagim. This is the worst president that we've ever had, hands down. Alright, so at ito nga, may pumasok pa na intel, di umano na gagawin dito sa pagpasok sa 4 na properties ng KOJC, magtatanim bala or tanim armas. Hindi lingid sa atin. KOJC, Central, Compound, Kingdom, sa Central, sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain, tsaka dyan sa Samal. And sa Kitbug. Yung kung saan may namatay na dalawang kasi sabay-sabay nilang papasukin yan. At tandaan natin na meron po silang record dyan. Kasi nangyari po yan kay Kong Tebes na pinasok din at wala sila. In-announce yun ni Tebes na mangyayari yun at nangyari nga. At sino ang pulis? O yun, Sino? Same Si Marantan. Marantan. Si Marantan. So, parehas, very, very possible talaga yung natanggap nating intel na yan. Kaya napakadelikado. Mas maganda na ina-announce natin dito nang sa ganon, pagka nangyari yan, hindi masasabi natin, kita nyo, ginawa nyo, kasi may natagpo ang isang bala dito, Ginawa na nila. Ginawa na nila yan. So, medyo delikado po yan kasi alam naman natin na wala talaga dito si Pastor Kibuloy. Ikikwento ko lang yung bala na yon para makuha nila. Nung nag-raid ang PNP dito, nung first time, June 10, wala sila siyempreng makita, no? At sinusundan sila ng buong KOJC na vini-video. So hindi sila makaporma dun sa tanim-tanim nila na yan, no? Pero merong isang pulis na sumubok, nagtapon siya ng isang bala.
Pero nung nakita niya na may CCTV, bigla siyang umatras, ay nahulog, parang ganon. So ganyan ang mga style ng mga yan, no? Okay, so... Sorry. Sige, I interrupted you, sorry. Kaya, alam mo, yun nga ang punto natin dyan na pag wala silang makita, and I'm very sure, wala silang makikita, magtatanim na lang para magkaroon ng issue, magkaroon ng kaso, at pilitin. Baka mamaya kasi nangyari din doon, may hinuling mga secretary or mga tauhan ni Kong Tebes at pilit inaamin, nasa korte po to. At pinipilit, isipin mo, pinipilit umamin, magsinungaling, ilaglag. So ito'y posibleng mangyari. Kasi ito po yung nangyari na. Tsaka Coach, kung makikita naman natin, ilang beses na silang paulit-ulit na pumasok dito, wala naman na talaga silang nakikita. Wala silang, hindi nila makita si Pastor dito at wala naman na talaga. So, ang pinakaano lang talaga niyan is yan yung gawin nila. Magtanim sila dahil inuobligan na sila At di umano, di ba, nakuha na nila yung yung kalahati ng bayad sa dyan sa kay Pastor. Di ba, so yun na talaga yung yung itong si Marantan, di umano ito maraming record. Maraming nagsasabi na ito daw si Marantan ay ugali daw nito yung katulad nga nangyari sa Calatebes na biglang may mga nakita doon, nahukay na mga may mararaming kalibre ng baril. So ito daw taon na to, ang style niya. Pupunta siya sa isang lugar, tapos magkakandak sila ng operation, and then pag marami siyang huhulihin ng mga tao, kahit na hindi naman, wala na mga dokumento yung papeles, warrant of arrests, ang ginagawa daw nito is pumupunta lang sa sasakyan at nagpiprint ng mga warrants of arrest ng mga tao ng mga tao na nahuli niya doon. So, ganun sila kadumi. Di umano ito. So kung si Marantan patahim, tahimik gumalaw, no? At si Torres naman maboka or ma-expose. Si Torre pala, si Torre, At kanya-kanya sila ng estilo pa lang Libang na libang tayo dito. Yung sa Alitagtag, na nangyari doon. Mayroon tayong information doon, Master Judea. So, ito, kung natatandaan nyo po, yung, dugtungan ko muna, bago tayo lumipat sa iba nating topic, ito nauubusan na po sila ng panahon up until November na lang, itong US or pakikipagsabuatan ng US dito sa Pilipinas, kasi alam naman natin na mapapalitan talaga ang pamunuan ng US. Kaya gagawin po nila at gagawin lahat ng medyos para paniwalain ang sarili nila na mahuhuli nila si Pastor Apollo Kibuloy dito sa 4 na lugar na pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ, na sana ginalingan na nila nung unang pagpasok nila para nakita nila si Pastor Kibuloy kung nandito man. Pero ako, nakaniniwala ako na wala dito, wala silang mahuhuli dito, at totoo po yan, katulad ng mga sinabi ng ating mga kasama. And now, regarding po... padagdag lang, yung isang kagandahan na nakikita ko dito, kasi na-shocking talaga itong kabulukan ng PNP, na nakikita natin. Meron siyempre may isang side na kabayanihan nila at tayo ay naniniwala pa rin dyan. Pero ang blessing dito, nakita natin kung gaano kabulok ang PNP. Yes. At naaalala ko noon, may isang time si PRRD, nakita ko, nambugbog siya ng isang police general. Binugbog niya talaga sa harap namin. Alam ko kung bakit, kasi drug money. Tapos ang sabi niya, sinisigawan niya, lahat ng suot mo, mula medyas mo hanggang brief mo, galing sa Pilipino. Bakit mo sinasaktan ang Pilipino? Meron ba kayong naririnig kay Bongbong Marcos na ganyan? Wala. Kasi hindi siya fit to lead. Wala siyang kakayanan mamuno. Ang totoong president, poprotektahan tayo. Ito, ipinapain tayo at binibigay tayo sa mga dayuhan. Tama. Napakawalang kwentang tao ito. Iyon. Para akong i-check mag-Tagalog. Sorry. Ito pa, ituloy natin yung pinag-uusapan natin. Ituloy po natin yung pinag-uusapan natin kanina. I-insert po natin itong topic na to. Kung matatandaan nyo po, like 2 months ago, meron pong may drug hole po dyan sa Alitagtag, Batangas. Kung natatandaan nyo po yun.
So ngayon po, mga kababayan, para sa inyong kaalaman, Yun yung Prenescon ni ano. Prenescon po yun. Bongbong Marcos. Pinasikat nila Trending yun. yan. Pati si Trending Abalos. po yun na akala mo na talagang napakagagaling Biggest po drug nila. haul, Biggest sabi drug niya. haul in the history of the Philippines. And bloodless daw. They Bloodless. had to say that. Pero ang nangyari po dito mga kababayan ay biglang nahuli yung script nila at biglang binabaan ngayon yung timbang at yung halaga ng mga droga na nahuli po nila. Pero ito daw di umano. Marami po ang nagsasabi, pati na po mga analyst na ito po ay scripted. Pero ngayon, di umano, may napag-alaman tayo na binura na daw po itong kaso na ito diyan sa CIRAS, itong Crime Information Reporting and Analysis System. Wala na daw po yung kaso ng driver na yan, di umano. At binura sa pamamagitan ng power ng PNP. So, biruin nyo mga kababayan kung paano, kung ito'y totoo, biruin nyo kung paano po tayo pinaglololoko. Yung driver na po na yan daw, di umano, ay burado na po ang kaso at hindi natin alam kung ano na ang patutunguhan po ng kaso na yan. Kung wala, ibig sabihin mga kababayan, i-consider na natin na wala pong nangyaring ganyan dyan sa Alatagtag, Batangas. Grabe. At ang pulis mismo ang nag-erase ng kanyang pangalan. So, mga goons in uniform ito. At hindi nakakataka kasi ang president na pinagsisilbihan nila, ang bayan nila under, ay ganun din, ano? Mukhang may nilalabag din na batas na naririnig natin na sumisinghot ito ng cocaine. Ako, Mariosep. Saka dapat hindi yan nila, no? Hindi yan winawala. Kung totoo man, dati hindi nila inaano yung kaso na yan. Dahil ano yan history, di ba? Sila nagsabi. High crime yan. High crime. Heinous. Kaya pinakamalaking na huli sa kasaysayan ng Pilipinas sa droga. Record breaking yan. Isipin mo. Kaya pala bloodless, lumalabas ito scripted. Ngayon, totoo po ba ito? Yan ay tinatanong namin sa inyo. Kung ito ay hindi totoo, bakit wala na daw sa record ito? Yan. At nasa na yung driver? Hindi nga Alam mo, matagal na nating hinahanap yung driver na yan. Actually, yung record breaking na yan, dapat sinama pa nga yan sa SONA yung accomplishment yan. Record breaking, tapos bloodless, tapos biglang namatay yung issue. Tapos hindi nila ipinagmalaki Hindi nila na ipagmalaki. Tsaka pinaka-importante mga kapatid, dapat ito ay recorded. Diba? Kasi nangyari po ito sa history ng Pilipinas na kiniklaim nga nila pinakamalaking drug haul. Pero, nung nahuli yung mga sinungalingan nila, dahil matatalino mga Pilipino So hindi mo basta-basta po pwedeng mapaglanlangan ang mga Pilipino. Master Judea, kung ito ay totoo man na peke, paano yung pulis na pinaralangalan dahil dito? Ibig sabihin, wala na rin yun. Lahat yan, drama. Parang ano lang din yun, parang kinuntsaba yung pulis na yun, pinarangalan, live yun Dapat doon i-retract. Kasi wala parang walang nangyari. Retracted dapat yon. So yung kung may na-promote man regarding doon, dahil wala na ngayong record nito, yung rango na inangat ng pulis, dapat mawala rin. Oo. Meron akong komentaryo dito nung sa drug haul na yon. Bilang isang doktor, nakakatawa talaga ito si Marcos nung time na yon. Kasi isang trait ng isang drug addict, yung akala niya nakakaloko siya ng tao. Akala niya ang smooth niya, na ang talino-talino niya, dami niya naloloko. Pero sa totoo lang, wala siyang naloloko. Nakakatawa siya tignan at nakakaawa, di ba? Nakita niyo naman yung drug raid na yun. Meron bang naniwala doon? Wala naman Kasama pa niya si Abalos, no? Na mukha silang mga buffoons, para mga clowns sila, no? Na akala nila meron silang naluloko na parang ang galing ng kwento namin, di ba? Pero nakita natin yung pang-iinsulto sa katalinuhan ng Pilipino nitong mga ito, no? Kaya pala nung una, may talagang may hinala na kami. Na bakit ganun? Paiba-iba sila ng statement. Una, 13 billion, napunta sa 9.6 billion, hanggang sa biglang binalita sa mga mainstream media na ito ay wala na silang ilalabas na update dito. Ang pinakahuli pa nun ay may ilalabas daw silang video mapatungkol doon sa CCTV. Inantay natin yun, di ba? Pero hanggang ngayon wala pa rin, hindi lumabas yun. Yung pala, ito ay burado na. Di umano.
So again, doon mo makikita yung kalidad ng gobyernong ito ngayon. Kasi even during the press con na yon, nakikita mo ang daming procedural lapses. Kasi nung yung tamang proseso dyan, kapag ka na may drug haul na yun, biro mo doon nag-drug haul, doon nag-press con si President Marcos, na hindi man lang napoproseso lahat yun, pinoproseso lahat yun, dinadala yun sa PIDEA o sa laboratorio, tapos lahat yun tinitingnan. Malay mo, talcum powder yung iba or tawas yung iba, di ba? So lahat yun dumadaan sa proseso at hindi yun yung pwedeng maraming gumagalaw para hindi ma-contaminate, di ba? So kahit yun, hindi nila alam yun. So president level yan, di ba? So, anong ibig sabihin nito? Tama si PRRD, itong mga yan, walang alam yan. Horrifyingly incompetent. Can you imagine what it's like for me, for instance, to watch them? It's a horrifying show because I worked with an amazing president who was an excellent executive na alam niya yung bureaucracia ng gobyerno at papanoorin mo itong mga ito, matatakot ka talaga para sa Pilipinas. Nakakagimbal ang Bongbong Marcos presidency. Clueless sila, no? Yeah, walang alam. Wala talagang alam. Ano yung ginagawa nila. Ang problema dyan, nadadamay ang KOJC, nadadamay si Pastor Kibuloy, at nadadamay ang Pilipinas, nadadamay ang Davao. Pero wag tayong mag-alala kasi ako'y malaki tiwala ko kay Mayor Baste na binabantayan niya to si Sir Marantan, kasi sabi niya, bigyan muna natin ng pagkakataon. Kaya kung tahimik gumalaw si Sir Marantan, ito si Mayor Baste, alam ko, ito ay tahimik ding nag-oobserba sa kanyang galawan. Kasi tatandaan natin, Duterte to, hindi niya papayagan ito na mangyayari sa Davao o sa KOJC na maging madugo ito. So, tandaan ninyo, kung si Marantan ay inoobserbahan ni Mayor Baste at ay si Sir Marbil gustong sampalin ni Mayor Baste, ibig sabihin involved, si Torre ay involved talaga dito si Baste at inoobserbahan kayo. Nakaabang lang siya sa inyong mga illegal na gagawin. Tsaka nakakapanginig ng laman na bakit tuwing may usapin mapatungkol sa droga, biglang nagkakaleche-leche. Diba? Kung mapapansin nyo, kapag may mga adik na namamatay, ang sinisisi yung mga pulis, imbis na parangalan yung mga kapulisan dahil may nagagawa sila ng maganda sa ating bayan, kadalasan natatanggal pa at mas naipagtatanggol pa yung yung mga adik. Tsaka ito is tungkol po dyan sa 13 billion na pulburon na yan. Kasi yan kinontent ko yan sa aking YouTube channel at nagrereklamo yung mga taga Batangas na bakit sa dinami-dami daw na checkpoint yan, bakit doon pa napunta? Yun yung pinagtataka nila at yun nga, sabi nila, malaking kasiraan yan para sa lugar nila, yung 13 billion pulburon. Kaya tayo manawagan sa AFP at saka sa mga natitira pang mga, alam ko naman maraming matitinong pulis, marami tayong kaibigang pulis na mababait, talaga sila ay nadadagtaan lang nitong mga skalawag na ito. Kaya po, susugurin po ang KOJC, ito po yung nabalitaan natin, ngayong linggo ng madaling araw o Lunes ng madaling araw. So, tulungan po natin ang KOJC, AFP, lalo na kay AFP, ito po ay inyong sinumpaan na poprotektahan ang mga Pilipinong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sana po nandyan po kayo at sa buong bayan po. Kaya katulad nito, pagka mayroong pumapasok ay binabalita namin, tulungan nyo po kami ikalat ang mga maiinit at mga breaking news po. At si Senator Bato de la Rosa, di umano, tinanggalan na rin daw ng security. Wala na. So, alam naman natin, magkakaroon pa ng yung second hearing ng dito sa Senado ni Senator Bato de la Rosa patungkol sa pagsugod dito sa KOJC noong June 10. Magpapatuloy yan sa 20. Tingnan natin kung mabibring up lahat yung mga information na yan, itong mga binabanggit ng mga ng panel. Tingnan natin kung anong mangyayari dyan sa hearing na yan dahil siguro excited ang lahat.
Kasi ang dami-daming mga information talaga na pumapasok at susugurin na naman either today or tomorrow, madaling araw. Kaya tayo hanggang ngayon ay nagbabantay at hindi natutulog dahil lagi tayong prepared. Tulungan natin ang KOJC. Parang cramming sila, no, Boss Dada? Talagang tumatama kasi parang pinaghahandaan nila itong susunod na hearing at madidiin na naman sila dito. Kaya siguro di umano natanggalan na ng security ito si Senator Bato. Parang Tapos, punishment kasi nag-Senate hearing siya. Ganun ba? Tapos masusundan pa. Alam naman natin na nangyayari na yan itong pagsugod sa KOJC. So, sige hindi kayo magtino. Talagang bago mag-hearing, may mangyayari. Kaya abang-abang po tayo, mga kababayan ko. Pero alam mo, natatawa ako sa kanila. Kasi may kita mo, napakahihina ng mga lalaki na ito. Talagang yung character nila, napakahihina talaga na ang power lang nila, yung pag-flex nila, no, pero yung strength of character, wala talaga itong mga ito, no. So, yun lang yung gusto kong sabihin. Grabe na talagang gasgas yung no? Yung kapangyarihan ng kasi gamit na gamit talaga sa konting kibot talagang ang ginagawa ng administrasyon ginagamit nila yung kapangyarihan nila para takutin o warningan yung mga alam nilang hahadlang sa kanila. Ano na nangyayari ito kasi tingin without pain, hindi ka gigising pag hindi ka nasasaktan. Napakasakit nitong ginagawa. So maganda na nagigising tayo sa katotohanan, ma-experience natin yung ganitong kabulukan para tayo'y masaktan. Kasi yung sinasabi ni Carl Jung, there is no coming into consciousness without pain. Hindi ka gigising pag hindi ka nasasaktan. Napakasakit nitong ginagawa. So maganda na nagigising tayo sa katotohanan at talagang magmamature tayo as a people, no. Yun, so at saka gustong-gusto ko din na akala nitong hindi naman natin talaga sila audience. Si Bongbong Marcos, for me, hindi ko siya audience. Hindi ko siya kinakausap. Kinakausap ko ang Pilipino, no, na yung sinusubukan nila itong mga abusado na ito na itakutin tayo at ipapaniwala sa atin yung kasinungalingan na ang kapangyarihan ay nasa kamay nila, na at tayo wala tayong kapangyarihan, no? Pero hindi, malaking bagay ang moral authority na tatayo ka dito, hindi ka natatakot mamatay, at sige, saktan nyo kami. Kasi ang totoong kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan. Yan, at tayo lang ang pwedeng magbawi niyan. So, ngayon, pag lumusob sila ng Sunday or Monday, early morning, naka-beam naman live yon. Makikita niyo live streaming. At makikita nyo, sigurado ako magiging proud kayo na Pilipino kayo. Kasi ang mga KOJC members ay tatayo, kasama nila kami. At ito yung alay namin sa bansa. Alright, so ayun nga po mga babayan, nakakalungkot dahil hindi po ito deserve ng mga KOJC members dahil alam po natin na ang KOJC ay tumutulong hindi lamang po sa kanilang kongregasyon, hindi sa kanilang grupo, kundi pati na rin po sa labas, mga kababayan. So, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na palagana po natin ito, i-share po natin ang mga impormasyon na ganito para maging aware ang ating mga kababayan kung ano po ang talagang nangyayari. Dahil kung ito po ay nagagawa po nila sa isang kongregasyon na matibay ang pundasyon, papaano pa po kaya doon sa mga ordinaryong Pilipino na walang kakayahan na ipaglaban ang kanilang mga sarili. So tulungan po natin ang KOJC dahil kilala po namin itong mga tao na to na napakababait, wala po silang ginagawang masama dito sa loob. Sila po ay nadadamay lamang or nagiging biktima lamang ng hindi magandang pamumuno ng ating bansa. Pero alam mo, pwede bang pasingit lang, no? Kasi ang biktima kawawa Diba? Ang biktima walang kapangyarihan yan. Ang nakikita ko, napaka-powerful ng KOJC members kasi sila mismo ang nag-decide. Sila ang nagdedesisyon sa buhay nila. Hindi sila biktima na nag-aantay lang. Hindi. Talagang nag-decide sila na tatayo sila dito at dedepensahan nila yung kanilang home, yung kanilang tahanan at yung sacred ground sa kanila. So, yun lang yung gusto kong sabihin. Final message para sa akin.
Again, kami po ay nandito para samahan ng mga KOJC members at itong mga inosenteng tao na mga ito at mga madasalin ay naalay namin yung aming oras, yung aming mga sarili para tulungan sila. Sana nananawagan tayo dito sa mga lahat ng mga Pilipino worldwide. Sana sabay-sabay tayo manalangin at syempre yung mga nasa kapangyarihan sana ay magising po tayo sa ating pagkakahimbing. Sana po samahan niyo po kami na ipagtanggol ang KOJC at sana ay itong mga madilim na plano nila dito sa compound na pagkubkob at kung ano-ano pa ay ma-preempt at mahinto. Kaya yung mga kasundaluhan natin, mga kapulisan natin, kayo po ay para sa Pilipino. Sabi nga ni Doc Lorraine, amin kayo. Dapat po ang pinagsisilbihan at pinoprotektahan nyo yung mga inosenteng tao. Mayroon bang last? Gusto ko lang sabihin yung sinabi ni Banat Nay, no, dito kay Marantan at saka kay Torre, hindi niyo deserve yung uniforme. Hindi niyo deserve yung armas na ipinagkatiwala sa inyo. Kasi kayo ay oppressor ng Pilipino. Hindi niyo deserve ang respeto at tiwala ng Pilipino. Kakahiya kayo, sir. Shame on you. Jay? Tayo, nananawagan din ako sa lahat ng aminado ako na iba't iba ang paniniwala natin. Pero iisa pa rin tayo. Magkapare-pares lang ho tayo mga Pilipino. At sa oras ngayon po ay kailangan na magkaisa ang bawat Pilipino. Sana naman po sa lahat po ng mga kapanood nito ay suportahan at tulungan po natin ng KOJC kahit sa pag-share man lang ng mga video na maaaring yung mapanood sa oras ho na gipitin ulit ang KOJC compound. Yun lang. Siguro naman napupunan ninyo ng kakulangan ng mainstream media. At napakatahimik na nila. At isipin ninyo kung walang SMNI. Kaya po malaking tulong po sa bayan ang SMNI. Tingnan po natin, kung wala ang SMNI, hindi natin mababalitaan yung kabilang side. Siguro baka mamaya tuwang-tuwa tayo sa administrasyon ni Marcos dahil ang nadidinig lang nila ay yung mga fake news. Ang nadidinig lang natin ay mga fake news. Kaya po, hopefully, nasa likod namin kayo, tulungan po natin ang SMNI at suportahan natin sa pagpapakalat. Isigaw po natin sa social media. Napaka-importante po ng parte ng bawat isa. Akala nyo maliit ang inyong parte pero napakalaki po niyan. Kaya magagawa po natin yan. Talagang isigaw natin. Ito na po. Posible po ang next EDSA ay Davao or ang social media. Kaya gamitin po natin, may parte po ang bawat isa sa atin. Kita-kita po tayo ulit. Dito lang sa SMNI. Monday to Friday, ang programa ng Banateros. Ako po si Coach Oli. Ayan. Bago po natin tapusin ang ating programa mga kababayan, tayo rin po ay nananawagan sa mga kapatid nating mga kamusliman at iba po ang religious group mga kababayan. Dahil katulad ng aking sinabi po kanina, kung ito po ay nagagawa sa isang matibay ang pundasyon, katulad ng KOJC, maaari rin po itong mangyari sa kahit sino po sa atin o kahit kaninong organisasyon dito sa ating bansa. So, tumayo na po tayo. Tayuan po natin ang tama, ipagtanggol natin ang tama dahil yun po ang dapat ipagtanggol po natin ang tama dahil wala pong iba na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa at ng mga buhay ng mga Pilipino, ordinaryong Pilipino, kundi yung mapunta po tayo doon sa tama. Kung ito ay ginawa sa ating mga kapatid na mga Muslim, kami din ay tatayo para sa kanila. Wala kami dito na members ng KOJC, wala. So hindi ito usaping relihiyon, and I'd like to take this opportunity to thank the Muslim brothers and sisters na sa napakaliwanag na tayo nila para sa KOJC. Alam mo, ito hindi usaping reliyon na lang. Ito hindi laban ng KOJC lang. So sana ang ibang mga reliyon ay manindigan
kung ano man, Muslim or Katoliko or sino pa man, sana po ay magtulong-tulong tayo. Ito po ay laban sa mga abusado na nakaupo dito sa atin. Kaya tingnan po natin ang ating party rito kasi ako'y naniniwala medyo tahimik pa ang ibang reliyon. At wag na po nating antayin na dumanak ang dugo bago tayo magsalita. Na sigurado na ang laban bago tayo lilitaw para tayong mga nasa pelikula na dumarating ang pulis tapos na ang laban. Sana habang nasa laban pa, kasama namin kayo. Kahit po kami ay hindi taga KOJC, gaya ng sabi ni Ma'am Lorraine, kung ito'y gawin sa inyo, kami po ay susuporta rin sa inyo. At Coach Oli, dagdag ko lang, pasalamatan po natin yung mga kapatid nating mga mainit na pagsuporta sa KOJC at mainit na pagsuporta sa tama. Salamat po, salamat po. Muli po, kita-kita tayo. Coach Oli po. At ako naman po si Jay Guevara. Ako naman po si Master Judea. At ako naman po si Boss Dada. Kasama po natin si Banateras. Lorraine Badoy. Yeah. Ayan, para sa Diyos at sa Pilipinas. Pilipinas nating mahal. Okay, magandang umaga po. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Kamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.